kinararangal ko din na inyong marinig ang aming tinig mula sa norte. Baka ang akala ng lahat ay walang Duterte sa norte. Ako ay tumayo sa mga Duterte sa norte dahil madaming mga bangag sa Cagayan North. Dahil nagpapaniwala sila sa isang budol-budol man. Nag-organize ako ng isang organization na tinatawag nilang Kilusan ng mga bagong leader sa Pilipinas. Nagpadala ako dyan sa Mandaluyong ng 800 van units. Nagkagulo sila dyan sa kanilang headquarter. Nagalit si Abalos sa akin nang dahil sa 800 van units na sumali dyan sa karavan na yan. Kinansel ako. Ang ibang mga van units na nanggaling sa iba't ibang panig nitong NCR na to, hanggang sa Pampanga, Nueva Ecija, hanggang sa Batangas Province. Nagalit pa sila sa akin. Ang pinatuloy ko na van dito sa Metro Manila ay 180 van units na lang. Pinagalitan pa ako. Biruin mo yun. Sa sakripisyo ko na nag-organize ng kilusan ng mga bagong leader sa Pilipinas, pinadala ko ang mga leader mula doon sa South Cotabato hanggang doon sa Apare. Sarili nilang pera ang kanilang ginastos, pero nung ginawa ni Balog, hindi posisyon ang aming hinihiling, kundi ang tamang pagsaserbisyo sa taong bayan. Ibalik ang dangal ng mamamayang Pilipino. Pero anong ginawa ni Bongbong Marcos ngayon? Anong ginawa niya sa ating mga Pilipino? Sa halip na kasuhan ng mga magnanakaw sa kaban ng bayan, ang kinasuhan yung mga witnesses. Bakit hindi nila ito pakinggan sa Senado, sa Korte? Anong ginagawa nila ngayon? Anong ginawa ng mga taga-Supreme Court? Anong ginawa ng Ombudsman? Anong ginawa ng mga ito? Na dapat itong mga ito ang tagapagtanggol ng mamamayang Pilipino. Naging tahimik sila at pinabayaan si Bongbong Marcos na free silang magnakaw sa kaban ng bayan. Hindi lang doon, mga kababayan. Ibinenta ang halos 30 tonelada na ginto na gold reserve ng Central Bank. Hindi nila may paliwanag kung saan nabenta ito, kung sino-sino ang bumili nito, nasaan ang resibo. Ngayon, ako ay lumantad sa norte at ito ang mabigat na laban ko ngayon dahil maraming mga buzzers, maraming mga commentators dyan sa social media sa akin, pero ngayon, patuloy ang pag-organisa ng Duterte, solid Duterte North sa Cagayan ngayon. Yun ang magandang balita sa atin ngayon dahil dumadami na ang ating mga miyembro, mga leader sa iba't ibang bayan ng mga probinsya ng Cagayan Valley. Isama na natin dyan ang mga iba't ibang parte rin ng Cordillera, mula Kalinga, Ifugao, Mountain Province at Apayao. Maraming salamat po. Ang inyong lingkod po, ang Cordem Agila ng Cagayan. At sa totoong buhay, yan si Rodel Dupaya Jerez na dating tumakbong gobernador ng probinsya ng Cagayan 2016. Kasabayan ko po sila, President Duterte po. Maraming salamat po. Maraming salamat. Akong Paras, being the President of the Kampilan ng Mamamayang Pilipino and the Master of Ceremony, Brother Celis, at saka ibang mga sila Secretariat, Mr. Oliver Poblete and Karen Poblete. Maraming salamat po sa lahat ng dumalo dito at mabuhay po tayong lahat.
Maraming salamat mula sa grupo ng Agila sa Norte, Agila sa Cagayan. Everybody, please let us stand up and come closer. Mabuhay sa sariling bayan, kung walang alipin at may kalayaan, ang bayan sinisiil, bukas ay babangon din, ang silangay pupula sa timyas ng paglaya. Sabayan natin ang awitin in full. Go! Lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig na sa kanyang palad, nag-alay ng ganda tila, at sa kanyang yumi at ganda, dayuhan ay naabina. Bayan ko, binihan ka, nasalak sa blusa. At may layang lumipad, tulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang saktan tila, ang limang nasang makaalpas. Pilipinas kong minutya, ugat ng luha at kalita. Aking kahiga, makita kang sagdalaya. Kay sarap mabuhay sa sariling bayan, kung walang alipin at may kalayaan, ang bayan sinisiin, bukas ay papangon din, ang silangay pupula sa timyas ng paglaya. May layang lumipad, tulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang saktal tila, ang libag nasang makaalpas. Pilipinas kong minutya, ugat ng luha at kalita. Aking harika, makita kang sakdalaya. Mabuhay ang sambayanang Pilipino! Magtatagumpay tayo! Lalaya tayo! Maraming salamat! We can now go and we shall be victorious, and we will redeem our country and rebuild our nation. Maraming salamat! God bless everyone! Mabuhay po kayo at maraming salamat!